Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. Samantala, ang ating minomonitor na bagyo na may kategory na tropical storm ay huling namatayin sa may China at bagya pa nga itong lumakas na kung saan nga po ay naging ganap na itong typhoon category na may lakas na umaabot sa 20 km per hour at may pagbugso na umabot sa 165 km per hour at kumikilos sa pahilagang kanluran na kung saan nga po may pagkilos pa nga rin ito sa 20 km per hour. Samantala at wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Kaya po ang ating minomonitor ngayon ay ang hanging habagat kasi nakaka-apekto dito sa silangan ng ating bansa. Kaya naman ang paalala natin sa ating mga kababayan na maging alerto at maging handa sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbuhos sa malakas ng ulan. Na possible din ang lalo na sa mga mabababang lugar, dulot ng mga localized thunderstorm na dala ng hanging easterlies. Base nga po sa pinaka-satellite image natin na kung saan nga po ang hanging easterlies nga po ito ay nakaka-apekto lalo na dito sa area ng Bicol region. Na makapansin-pansin nga po na yung hangin na nanggagaling dito sa silangang bahagi na siyang naiipon dito sa area ng Bicol region. Kaya naman asahan po natin ang mga maulap na papuwirin at mga biglaang malakas na pagbuhos ng ulan. Dahil ito po ay hanging easterlies ay anumang oras ay possible po yan na umaakyat o bumaba. Dahil ito po ay waving po yan or yung hangin ay mabilis pong gumagalaw or umaakyat at bumababa. So, hindi po natin bawat oras po ay nagbabago po yan. Kung halimbawa dito sa Catanduanes, umuulan at posible naman sa mga susunod na oras sa Camarines Sur naman. Ganun po yan. So, yung may pagitan po yan. So, dahil po yan sa mga thunderstorm at paggalaw or pagbaba or pagtaas ng hanging habagat. So, yan po yung ating minomonitor na sa ibang lugar. Sa ngayon ang ulat natin ay mainit dito. So sa mga susunod na oras naman umuulan dahil po yan sa paggalaw para mas mabilis pong maunawa ng ating mga taga-subaybay at ating mga kababayan na upang maintindihan po natin ng malinaw. So maging alerto po tayong lahat sa biglaang buhos na malakas ng pag-ulan. Samantala ang pinakamalakas na or mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa epekto ngayong umaga dito po sa area ng Aurora, Quezon Province, Ulilo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Marinduque, Romblon, at area ng Laguna, Batangas, Cavite, at kabilang na rin ang Bulacan. Dahil po yan sa tuloy-tuloy ang hanging easterlies papunta rito sa Palawan area na makikita nga po natin sa pinaka-satellite image natin na kung saan tumatagos yung hanging easterlies na kung saan apektado rin ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro na makakaranas din ng maulap na papuwirin. At yung mga nasa silangan bahagi na po na nabanggit natin ay mataas po ang mga posibilidad ng mga pag-ulan lalo na ngayong umaga. Kaya po maging alerto po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan. Samantala sa nalabing bahagi ng Luzon ay asahan pa rin po natin ang bagyang maulap na papuwirin. Ngunit asahan pa rin ang pagsilip ng sikat ng araw. Ngunit yun po nga yung tinatawag natin dahil sa mayroon tayong hanging easterlies na nagdudulot ng mga localized thunderstorm or pulo-pulo po yan. Kahit saan po yan, patak-patak or kaya po tinatawag nating pulo-pulo na kung saan po natapatan kayo na area, doon po yung posibilidad na pagbuhos ito, kaya po tayo nakakaranas ng mga biglaang buhos ng pag-ulan. Kaya po maging alerto lang po tayo at upang tayo ay maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan, kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ay ugaliin pa rin po natin magdala ng panangga sa ulan o kaya naman sa pagsikat ng matinding sikat ng araw. Kaya naman sa mga nalalabing bagay, lalo na dito sa area ng Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, Benguet, Zambales, at La Union, Ilocos Norte, Mountain Province, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Apayao. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas pa rin ng bagyang pagsikat ng araw, ngunit mataas pa rin ang maulap na papuwirin o mga cloudy
na panahon. Kaya po maging alerto lang po tayo at kabilang na rin po ang ating mga kababayan na kung saan possible makaranas pa rin ng maaliwalas na panahon dito sa area ng Babuyang Group of Islands at Batanes. Dahil sa bahagya pa naman ito, sterlis ay nasa baba pa. So anytime po pwedeng bumaba or tumaas ang hangin sterlis dahil hangin po yan na nagdadala ng mainit na temperatura dito sa ating bansa. Kaya anumang oras ay posibleng gumalaw po yan dahil hindi katulad po ng bagyo na may isang location po siya, may paggalaw. So ito po ay waving po yan, waving. Nag-ano po yan. Kung sa tulad po natin yan sa isang electric fan na may pagkilos na habang gumagalaw, kaliwa at kanan. So, anytime po, pwede siyang magkaliwa at kanan. So, yan po yung inaano natin na minomonitor natin. So, kung halimbawa, nandito siya sa ngayon, for example, dito sa Catanduanes, papunta dito sa Polillo Island yung galaw. So, possible din sa mga susunod na araw, posibleng bumaba ulit po yan. So, ganyan po yung galaw niyan. So, anytime po, nagpabago-bago po yung galaw nitong hanging sterlis. Possible na tumaas doon sa northern Luzon, pwedeng bumaba naman. Kaya maging alerto lang po tayo sa ganong sitwasyon. So, asahan po ang maulap na papurin sa buong Luzon. Cloudy skies with localized thunderstorm. So, may mga biglaang buhos ng pag-ulan po sa mga nabanggit na lugar. Samantala, para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa Visayas, ay inaasahan po natin na dahil sa hanging sterlis or mainit na temperatura na nanggagaling sa Pasipiko, ay inaasahan pa rin po natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na dito sa silangang bahagi ng Visayas, lalo na dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at kabilang na rin ang Leyte. So, sa mga nabanggit pong iyan ay mataas po ang mga posibilidad ng mga pag-ulan lalo na ngayong umaga. So, inaasahan po natin dyan ang pinaka magiging panahon ay ang maulap na papurin, thunderstorm at mga biglaang buhos ng pag-ulan. Samantalang ang lalabing bahagi ng Visayas at dahil may minomonitor tayong mga localized thunderstorm, asahan din po ang maulap na papurin na kung saan dito nga rin sa area ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Siquijor. Mga nabanggit pong yan, makakaranas ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Ngunit, hindi po natin inaalis ang mga posibilidad ng pagsilip ng araw dahil sa itong localized thunderstorm na ito ay nagkakaroon ng maulap na papurin dahil sa mga localized thunderstorm. Ngunit, hindi po siya permanent. Possible na mawala din siya dahil naibuhos na yung pag-ulan. Possible na maglaho na rin yung mga localized thunderstorm na yun. At kung doon na naman sa kabilang lugar ay makabuo na naman siya ng localized thunderstorm na mabigat na para sa temperaturang yun, ay ibubuhos na naman po yun. Pag naibuhos na po yun, ay mawala naman po yun. So, magiging kalat-kalat po ang tinatawag. Kaya yun yung tinatawag nating kalat-kalat na pag-ulan para mas malinaw po nating maintindihan sa mga kababayan natin na nangailangan ng mas malinaw na informasyon at paano nangyayari yun. Biglang umuulan, biglang umuaraw. So, ang nangyayari, ganun po yun. Bakit umaaraw, umuulan? So, dahil po yan, ang pagkakaroon ng pag-ulan, dahil lang po sa localized thunderstorm na dala nitong hanging sterlis. Kapag nawala, naibuhos na po yun, nawawalan na yan. Kaya, sisikat na naman po yung araw. So, ganyan po yung senaryo niyan po. So, maging alerto lang po tayo, biglang sikat ang araw, at lubang mapanganib din sa ating mga kababayan na lalo na kung makalanghap tayo ng temperatura na hindi maganda dahil sa bigla ang buhos ng pag-ulan, mainit na panahon at bigla ang buhos ng pag-ulan na kung saan masama sa ating kalusugan. Maging alerto lang po tayo mga kababayan. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao ay inaasahan po rin natin magiging maulap hanggang sa maulap na papurin. At may mga localized thunderstorm din po. Ngunit makakaranas din po tayo ng maliwalas na panahon. Pero nandiyan pa rin ang maulap na papurin kung saan po natin ay cloudy skies. Kaya naman inaasahan natin ang cloudy skies sa mga lugar ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Sorsogon, Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao. So mga nabanggit pong iyan na area ay makakaranas ng cloudy skies with localized thunderstorm kung saan bagya pa rin makakaranas ng maaliwalas na panahon at
pagsapit ng hapon, mas mataas po ang mga pag-ulan or mataas ang maulap na po rin at mga pag-ulan sa halos buong Mindanao po yan at buong Luzon din po at Visayas. So buong bansa po makakaranas po ng ganyang weather dahil po sa may inaasahan tayong mainit na temperatura na umiiral ngayon sa ating bansa. So para naman sa maging lagi ng panahon dito sa Palawan area ay asahan pa rin po yung maulap hanggang sa maulap na pa rin at may mga localized thunderstorm. Ngunit same lang din po dito sa Mindanao, nakaranas din po ng pagsikat ng araw at maliwalas na panahon. Ngunit yun nga po, yung ipaliwanag natin dito sa atin sa Visayas na kung saan kapag ito ay natapatan yung lugar natin ng localized thunderstorm na ito at mabigat na at hindi na kaya, bigla itong ibabagsak na kung saan possible makaranas tayo ng umaabot sa 1 to 2 hours na pag-ulan dulot nitong localized thunderstorm na dala ng easterlies na magulat tayo bakit ang lakas nito, bakit ang tagal. So dahil po sa pagka-develop ng isang localized thunderstorm o thunderstorm na pag ito ay develop or na malaki or makikita natin sa kaulapan kung paano ito na-develop tapos biglang bumagsak yan. So sa dami na yun, matagal na pag-ulan ng ating inaasahan. So mapanganib pa rin lalo na doon sa mga mabababang lugar na posible pa rin ang pagba sa mga mabababang lugar at posibleng paglambot sa mga kabundukan na sa lupa. So possible mag-landslide. So maging alerto po tayo para makaiwas po tayo sa mga ganong senaryo na posibleng makaapekto sa ating kaligtasan. At para naman sa ating lagay ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan dahil sa maganda po yung pag-alon. So magiging light to moderate ang magiging lagay ng pag-alon. Kaya malaya po ang ating mga kababayan na mangisda sa kahit anong baybay ng ating karagatan. At wala po tayong binabantayan ngayon na masamang panahon o bagyo na malapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility or saklaw ng ating minomonitor. So magiging malaya po kayo makapaglayag ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. At may makikita po nga natin dito sa natin satellite image na kung saan mayroon po tayong minomonitor din na mga localized thunderstorm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na kung saan ito yung cloud cluster na kung saan posibleng may mabuo na low pressure area or posibleng maging bagyo. Pero sa ngayon ay mababa pa naman yung tsansa nito. Ngunit minaabisuhan lang po natin ang ating mga kababayan upang maging alerto at aware kung ano ba yung at hindi sila mabigila at mayroon na agad na bagyo or masamang panahon na hindi pala natin na ibabalita. So ito po ay cloud cluster or pamumuo na mga kaulapan na nagde-develop ito into low pressure area. So tropical disturbance po ito. So sa patuloy lang po ang aming pagmumonitor nitong isang namataan namin. So maging alerto lang po tayo sa ngayon, wala po itong direktang epekto sa atin sa bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin yung easterlies or mainit na temperatura. Kaya maging alerto lang po. Maraming salamat po sa inyo para sa mga bagong update na aming ilalabas. Paki-like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga bagong update. Maraming salamat po sa inyong lahat. And don't forget to share para marami po tayong maabisuhan. God bless and ingat po tayong lahat.